Magandang umaga po mga kababayan. Welcome to my YouTube channel. Ngayong umaga po mga kababayan, pag-usapan po natin yung mga nanalong party list. Although this may be late, pero at least may pahabol pa rin natin sa mga mga kababayan natin na hindi pa alam yung mga nanalong party list. Sa 156 mga kababayan sa record ng COMELEC, ang registered pala uh, na party list dito ay 156, pero ang kanilang nai-proclaim lang is 52. Dapat 54 sana yung mga nanalo. Kaya lang ito daw na yung dalawang party list, no, kaya 52 lang kasi yung dalawang party list na yung Duterte Youth at saka yung bagong henerasyon ay may violation daw o yung kaso sa COMELEC. So ito kasing bagong I think itong bagong henerasyon by this time siguro kung mga kababayan baka na-proclaim na rin ito kasi hindi naman na elaborate masyado ng COMELEC kung ano ang mga violation nitong bagong henerasyon party list. So I think by now baka na-proclaim na rin ito officially ng COMELEC, no. Ngayon ang may problema na lang mga kababayan itong Duterte Youth na ayon sa mga balita mga kababayan 2019 pa pala ito ay mayroon ng isinampang kaso yung Kabataan Party List. Ang aking pong nababasa ay tungkol sa mga red tagging, tapos yung mga nominees daw nito ay over 30 years old na. Ang requirements daw ng Duterte Youth ay hanggang 30 years old. So I think isa pa yan siguro po na isa sa mga violation pa ng party list na ito. Ito nga si Cardema sa mga bali-balita ang edad po nito ay 40 years old na. So talagang hindi na nami-meet yung criteria sa age limit sa Duterte Youth. So I think sa ngayon baka ito na lang ang may problema with the COMELEC, kaya't hindi pa officially na ipo-proclaim. Ngayon meron pang yung ibang kaso ito, yung yung parang hindi na publicize sa National Gazette ang kanilang party list at hindi pa rehistrado ayon kay COMELEC chairman Erwin Garcia. Kaya medyo malaki ang problema na. Pero sabi naman ni chairman ng COMELEC si Erwin Garcia may leeway pa naman sila hanggang June 30 para ma-settle yung problema. Help by the time naman mga kababayan ma-settle nila ang problema yan sa COMELEC para bago mag June 30 may proclaim din silang panalo, no? Otherwise kung hindi man sila may proklama, magiging invalid yung kanilang panalo. So yan ang magiging laban dyan, hopefully naman sana bago mag June 30 ay masettle ng Duterte Youth yung kanilang mga problema para may proclaim din silang winner mga kababayan. Okay po mga kababayan. So dumako po tayo mga kababayan sa mga nanalo talaga, no, na pinaka-top na yung pinakamaraming boto. Unahin po natin itong mga kababayan na yung top 3, no, na nakakuha ng tatlong allocation o upuan dyan sa House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso.
ang mga susunod po, ang mga sumusunod na ang mga ano, ah, ito po mga kababayan yung ano, pinakamataas po, no, pinakamataas na percentage ng boto yung ano, yung akbayan, ano. Kung naalala niyo po mga kababayan, itong akbayan na ito ay identified dito si Senator Risa at saka si Shell Jokno, kababayan. So yan po ang pinakamataas, no, ah, na nabotohan po, no, yung uh, voters turnout. Okay, so pangalawa po mga kababayan, itong Duterte Youth. So, yun, napag-usapan po natin yung tungkol sa kanila sa ating unang pag-uusap. So, yan, Duterte Youth. Tapos, Tingog mga kababayan. So, itong Tingog na ito, hindi naman gaanong popular ang pangalan nito mga kababayan. Eh. Pero tingnan nyo, nakakuha ng pangatlong pwesto, no, sa pinakamataas na nabutuhan ng mga tao. Okay mga kababayan. So, okay. So, itong tatlong nauna mga kababayan, as I said, makakakuha po ito ng tigatlong upuan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay, so, yung susunod na na tatlo ulit mga kababayan, makakakuha ito ng tigalawang upuan or allocation dyan sa mababang kapulungan. Okay. Ang pang-apat po ay yung 4Ps. 4Ps mga kababayan. Siguro ko naman, pagka sinabing 4Ps, ma-identify natin ito kay, kasi si former Senator Laila de Lima, di ba? 4PS, yan. Si dating Senator Laila de Lima nag-akda po ng 4Ps, no, para sa mga mahihirap nating kababayan para matugunan po ang kanilang mga kakulangan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya gumawa po siya ng ganito para sa mga kapuspalad nating mga kababayan. At ito naman, na-enjoy na nila sa ngayon po mga kababayan. Yan po ang congresswoman elect na pala siya ngayon kasi nanalo yung party list nila na ML, party list. Manay Laila ang tawag nga nila dyan sa party list nila. So, congratulations, Congresswoman Laila de Lima. Okay, ngayon, ang susunod mga kabayan, yung panglima. Ito yung app CIS. Ito naman identified kina Tulfo, especially si Erwin Tulfo mga kababayan. So, yan ang panglima mga kababayan. So, tapos pang-anim ay Ako Bicol, where I belong mga kababayan. So, itong Ako Bicol, ito naman, even before, lagi itong sikat ito na parang nakakuha na rin ito ng upuan before. At ngayon, nanalo na naman mga kababayan. So, yan. Yan po ang makakakuha itong 4, 5, and 6. Makakakuha ng dalawa pong allocation o upuan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay mga kababayan, ilan pa po ang natitira, no, sa mga nanalo? Ang natitira pa ay 46 party list mga kababayan. So itong itong 46 na ito ay magkakaroon lang po sila ng tig-iisa na upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso kasi itong 46 na natitirang nanalo, nakakuha lang po ito ng 2% na boto ng mga tao, ano. So kaya ang patakaran niyan, pagka naka 2% ka as party list na kandidato, makakakuha ka ng 2%. So ibig sabihin ay pag nakakuha ka ng 2%, panalo ka. So yan, so itong 46 na natitira pa, makakakuha lang ng
tig-iisang upuan dyan sa ating mababang kapuluan. Okay po mga kababayan. So, kunting kaalaman po mga kababayan dito sa uh, well anyway, congratulations po sa lahat ng mga nanalo na ating mga party list. Sana po ay yan, siyempre yan pinagkatiwalaan ng ating mga taong bayan. Sana naman makagawa sila ng batas na mapapakinabangan po ng karamihan. Kasi po ang batas ay para sa nakakarami. So, sa mga binutong yan, nagtiwala sila sa mga yan na party list. Sana naman makapagbigay sila ng magandang pag-asa, no, na mapakikinabangan ng ating mga kababayan. Okay po mga kababayan. Okay, magkaroon tayo mga kababayan ng konting kaalaman po dito sa party list, no, system o representation dyan sa Kongreso, sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi po itong mga kababayan, itong party list ay naiba po sa regular na binubutuhan natin, ano. Naiba po ito. Halimbawa, diyan sa halimbawa, municipal mayor o provincial governor mga kababayan. Diyan pagka kahit 5 o 10 lamang kasayong katunggali sa posisyon na inyong hinahangad, panalo ka na. Ang kaibahan dito sa party list, kailangan makakuha ka mga kababayan ng 2% para manalo ka. So, marami po ito. Ang 2% kasi parang umaabot niya sa mga 1.6, 1.7, 1.8 hanggang siguro 2 ay mga kababayan para masabing panalo ka. So, yan po ang kaibahan niyan. Tapos ito mga kababayan na party list system, ito parang ang sistema dito sa pangangampanya, no. Parang yung president, vice president, senators, no. Malawakan. Buong Pilipinas po, no. Kailangan mangampanya ka para manalo ka. So, ikaw kung medyo kapos ka sa budget para mangampanya, mahirap para sa party list. Kasi ito nga pong mga party list, mga kababayan, isa pang katotohanan dito, ito ay grupo, no, o sektor ng mga walang kakayahan walang kakayahan na halimbawa mangampanya ng malakihan, ano. Ito mga representation po na mahihirap, halimbawa mga peasant, mga urban poor, mga labor o OFW, mga indigenous, no. Indigenous na mga tao, mga kabayan, ito naggrupo lang po sila para ma-represent nila ang kanilang lugar, para matulungan po yung mga hinaing o kakulangan sa kanilang lugar. Kaya kapos po ito sa pera mga kababayan. So, kung ang pangangampanya na is nationwide napakahirap kasi malaking pera po yan. Parang Luzon, Visayas, Mindanao, mangangampanya ka. Kung karamihan yan kapos sa budget, siyempre natural, hingi ka ng tulong siguro sa mga businessman o mga yayaman or tulong, assistance o kaya naman through social media. Yun na lang kanilang para makilala ka at mabutuhan ng taong bayan. So ayan po mga kababayan ang party list representative. Ito po, na-create po itong party list representative noong 1987 Constitution mga kababayan, para i-representa nga po, kasi ito before wala namang ganitong mga representation, no, diyan sa ating kongreso, kundi mga district lang, no.
congressional district, di ba? District 1, District 2, District 3, District 3. Pero walang, ito yung tinatawag ng mga congressman. Ito po, party list, ay na-create lang ito noong 1987 Constitution, mga kababayan. Nagre-representa ng mga 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 sectoral o groups na makapag-contribute din, no, ng batas para sa ating bansa, na ang mag-ano nga po, ang ang manginginabang ay yung karamihan. So yan po, mga kababayan. Pagkatapos, before, mga kababayan, yung 1987 Constitution, before, ang nakikita natin ng mga ano dyan, mga na composition, composition ng district representatives o congressional district, 250. Kasama na po yung party list. So, kung before, nung makreate yung 1987 Constitution, 250 yung composition ng ano po, ng district at saka ng party list. Pero mas marami po yung congressional district. Ito po ay umaabot sa 250, 200 po yung sa district, no, na composition ng diyan sa mababang kapulangan ng Kongreso. Ngayon, yung 20% po is 50. 20% ng representative. Kasi dapat yung representative, yung party list pa ng mga kababayan is dapat 20% lang ang maisasama diyan sa sa mababang kapulungan ng Kongreso. So, yung 20% ng 250 is 50, mga kababayan. So, yan po ang composition ng district representatives at saka party list representatives sa Kongreso. Ngayon, by law, mga kababayan, by law, no? Pagka ang population daw tumataas, mga kababayan, natural, madadagdagan ang representation ng district at saka ng party list. So sa ngayon po, mga kababayan, kasi parang parang parehas lang yan ng mga kababayan For example, ang isang lugar bago maging city may mga requirements, no? Halimbawa, isang town muna, o municipal, ganyan. Pagka dumami ang population diyan at magiging city po yan. So depende sa sa requirements po, no. Siyempre, yung dami ng population may required na criteria para maging city ka. So depende sa population, yung infrastructure, yung services, yan makasama po yan, mga kababayan. Iba pang requirements para maging city ang isang municipal or town. Yan po, mga kababayan. So sa ngayon po, yung sa ngayon na set up o composition ng ating mababang kapulungan or House of Representatives ay ang po niyang composition ay 316. Okay po? So yung district diyan, by district, yung congressional district, po, mga kababayan, 253 ang district representative diyan. Pagkatapos, pag kinumpit mo yung 20% para sa party list, umaabot po sa 63 plus, 63.2 something. Ganyan po, mga kababayan, ang present setup natin ngayon sa ating House of Representative o mababang kapulungan. So, yan po, mga kababayan, ang konting information about party list
representation kasi marami pa rin po sa ating mga kababayan hindi po gaano ah, alam ang party list representation. At least ngayon po ay napag-usapan natin at nagkaroon pa ng konting kalaman regarding po dito. Nagkaroon po tayo ng kaalaman ng kaunti tungkol dito sa party list system. Okay po mga kababayan. So, I think siguro po ay medyo mahaba na po ating na-discuss. So sa ano po mga kababayan, sa susunod natin na issue, hot issue. Pag-usapan po natin yung ghost students. Ghost students between the private schools and the DepEd. Kasi ang ghost students dyan mga kababayan na pinag-uusapan, na-discover nga ni Senator and DepEd Secretary na ngayon, si Senator Angara. Diyan sa paglipat niya diyan sa Department of Education. Ito po ang kanyang na-discovery na may mga ghost students pala nakita nila, na-discovery nila. At ito po, siyempre natural, binabayaran ito ng budget galing sa DepEd. So parang nalala niyo mga kababayan yung itong parang parehas din lang yan yung sa mga munisipyo o ibang government agencies o department na mayroong mga yung itong ghost employees. yan mga kababayan, ghost employees. Parehas din lang yan mga kababayan. So nag-allocate sila ng budget dyan, but later on na-discover nga na itong natin from mga municipal, mga city mga sa local governments, sa ating local governments, city or municipalities, meron ganitong very very common, pero ito ngayon lumipat po dito sa school sa private schools. And ito po ay between the private schools and the DepEd mga kababayan. So yan po ang ating tatalakayin mga kababayan sa susunod ko pong vlog. Okay po mga kababayan, so hanggang dito na lang po ang aking information po sa inyo, ang ating vlog. Magandang umaga at marami pong salamat sa inyong panonood. Abangan niyo po